Good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Sana ay maganda rin ang morning nyo sa araw na ito. Eto nga pala, nasa harap natin ngayon ang biyaya ng ating kapitbahay. May isang kapitbahay natin ang nagbigay sa atin ng saging na panglaga. Eto, masarap itong katambal ng kape, lalo na medyo hindi kainitan ng panahon. Kagabi ay maulan dito, maambon. At ngayon naman ay yan, medyo umaaraw. At yan nga, salamat sa nagbigay sa atin ng saging na ito. Saging na saba, which is ideal para sa merienda. Ayan, ganito sa probinsya. Pumunta siya dito, bit-bit itong saging, yung pala manghihingi ng ilang pirasong pakong ditres. Meron pa naman tayong mga natitira dyang pako. Syempre, may bit-bit o wala, syempre bibigyan naman tayo, magbibigay naman tayo. Syempre mas mapala daw yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Pero mas maganda yung nagbibigayan. 'Di ba? Barter system. Anyway, maraming salamat sa masarap na meriendahan na to. And maya-maya ay atin itong lalabunin o lalagain. Ano man ang prepared nyong luto, labon o nilaga, nasa sa inyo na yan. Basta ang alam ko ay masarap itong partner ng kape. Ayan, kaping 3-in-1, kaping barako, kaping puro, kaping bahala na kayo. Pero mas masarap talaga dito yung kaping barako, yung mainit na kaping barako. Ayan, na nakalagay sa sartin. Alam niyo ba yung sartin? Sino yung mga umabot sa sartin na mga wala pang asawa? It's time na para mag-asawa kayo. Sabi nga sa kanta mag-iilang taon na wala ka pang jowa. Yung sartin, yung lata yun, lata lang na baso na talagang ang purpose nun para sa kape. Ayan, talaga namang kung walang kung walang hawakan ay talagang pag mainit ang kape hindi mo maiinom kasi napakainit niya, hindi mo mahawakan. Minsan ang guhit sa gilid ng labi ay itim, pula, asol. May idea na ba kayo kung ano yung sartin? Kung hindi nyo pa alam, mga tutoy, mga nene, mga kabataan, kung hindi nyo pa alam yung sartin, itanong nyo na lang sa mga lolo at lola nyo. Sigurado alam nila yan. Ayan. Ang katambal nun ay yung mga pinggan na gawa din sa same material, na mayroon ding mga pintura sa gilid. It's either pula, itim o asol. Ayan, talaga namang matunog pag bumagsak. Talagang latang-latang tunog pag bumagsak sa sahig o sa lupa yung plato na yon, yung pinggan. Ayan. And so walang masyadong updates ngayon mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ang pinaka update lang natin ay itong mga natin, ayan, mga tanim nating kalabasa. Medyo ayan, umaangat na, naghahanap na ng makakapitan yung mga kalabasa. So ayan, okay naman na yung balag natin. Ayan, mga ilang panahon lang at
magkakaroon na tayo ng gulay. It's either alin ang mauna nating gulayin, yung talbos o yung bunga. Habang hindi pa namumunga ang kalabasa, mga kabrad, mga kaeksabrod, iiwasan nating talbusan. Kasi mapupuril yung ano ba, may hinto yung kanyang pamumunga kapag tinutulan natin ng suloy o yung talbos. So papabungahin muna natin ng marami bago natin gawing talbusan o kuhanan ng talbos ng kalabasa ang ating mga tanim na yan. So yan lang muna mga kabrod, mga kaeksabrod, mula dito sa aming lugar dito sa Camarines Sur, Region 5. Maraming salamat sa panonood and God bless sa inyong lahat. Bye bye.